Dahil base po sa pag-aaral, hindi po pala sundalo ang bumaril kay sa ating bayaning si Benigno Ninoy Aquino, si Senator, kundi si Galman talaga. Dahil ang tama po ni Galman ay sa likod ng taenga at hindi sa batok. Akala ko po ng araw sa batok. Dito po pala, at salamat sa Sandigang Bayan, ipinahiram sa amin lahat ang ebidensya. Ngayon, ayaw nang i-reopen ng Supreme Court, sabi noon, forgotten evidence, nirespeto po namin yon. Ang ginawa po namin, ipinadala namin sa palasyo ang forensic report, 144 pages, at nakumbinsi po ang palasyo na magbigay ng clemency. Ang sabi po ng pamilya Aquino, kailangan humingi sila ng tawad. Isa lang ang humingi ng tawad, si Master Sergeant Pablo Martinez, kasi siya ang na-conditional pardon. At iba po, commutation of sentence. So, dahil talagang kahit patayin daw sila, hindi sila aamin, dahil hindi naman sila ang pumatay kay Ninoy. So, dito po, napagtanto naming lahat na wala palang kasalanan ang matanda, ang dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. Kaya po, sabi ko, hihingi tayo ng paumanhin sa kanyang labi. Kaya pala ang nanay at tatay ko, hanggang sa sila po ay mamatay, ay Marcos loyalist. At lagi sinasabi sa akin, walang kasalanan. Si Apo lakay dyan, anak. Pero siyempre, ako na may maraming naririnig, kaya nga parang nagsisirin ako at ako po'y pumunta sa labi niya at humingi ng paumanhin sa kanya. Oh, narinig nyo yan? Malinaw na malinaw po. Galing kay Attorney Acosta. Ng PAW. Oh, di ba? Maniniwala man kayo o hindi, ang Pangulo, dating Pangulong Marcos Sr., walang kinalaman. Yan ay black propaganda ng mga kalaban niya para siya po ang madiin. Ang galing talaga ng style nila, no? Talaga namang para madiin ng dating Pangulo. Kaya siniraan nila ng siniraan ng gusto. Pero nakikita nyo ba ang mga nangyayari? Time will come. Lalabas din at lalabas ang katotohanan. Ika nga, walang usok na hindi uusok. Tingnan nyo, ang dating Pangulong Marcos Sr., nakikita naman natin ang kanyang mga magagandang gawa. At isa pa sobrang blessing, no, sa pamilya Marcos. Kasi yung mga pagbibintang sa kanila, wagas mga kababayan, matindi. Grabe yung pagbibintang sa kanila. Yung pagdating sa Elgatin Well, matindi, you know. Hinahabol talaga sila ng administrasyong Aquino. Sinampan sila ng kaso sa Amerika. Hinahabol sila ng administrasyong Aquino. Ang ginawa ni Cory, sinampahan ng kaso. Ang dating first ginang Imelda sa Amerika, trial of century nga eh. Pero ang tanong, mga kababayan, nanalo kaya sila? Hindi, natalo. Alam nyo ba, ang laking sampal yan sa mga dilawan. Nung pagkatalo ng dilawan nung panahon na yun, nanalo ang mga Marcoses. Kaya masasabi natin, wala talaga silang ginawang masama, no, sa kapwa-tao. Sa totoo lang. Iyon ang maganda. Bakit kanyo? Sabi nga ng lula ko yung mga nagbibintang silang may gawa. Ngayon, at galing mismo sa bunganga ni Attorney Acosta, malinaw naman para sa lahat na ang dating Pangulong Marcos Sr. walang kinalaman diyan sa pagpatay kay Benigno Aquino, no? So, minsan magtataka ka mga kababayan, bakit nga ba hindi po inimbestigahan ni Cory Aquino? Bakit nga ba hindi inimbestigahan ni Noynoy Aquino ang pagkamatay sa kanyang ama? Kung talagang may kinalaman itong mga Marcoses, yung dating Pangulong Marcos, kung talagang may kinalaman ang dating Pangulong Marcos Sr., alam nyo, napaka-dali lang, no? Gawin yun ng mag-ina na naging Pangulo ng bansa. Pero bakit ano nangyari? Di ba? Ba't hindi nila inimbestigahan? Sino kaya ang nasa likuran dito? Sa pagpatay kay Benigno Aquino, yung katotohanan, no? Kaya sabi nga natin, walang usok na hindi uusok. Well, anyway, kaya lang ito si Galman namatay, di ba? Pero mayroong isang sergeant, hindi ko sure guys, no, na nagsalita siya, nakalabas siya na siya ng kulungan, isa doon sa mga kinulong.
ang sabi niya, ang nasa likuran daw ng pagpatay, si Danding. Nagsalita siya ng ganyan, Even si Sir Dante Maravillas, nasabi niya po yan. Nakalimutan ko yung pangalan niya, no? So, isiniwalat niya po yun. Ngayon, nung panahon na yan, itong sundalo na ito, itong sundalo na siwalat na ito, I think Martinez, correct me if I'm wrong, guys, baka may nakakaalam. Nagjogging ito sa harapan ng MOA. Nagbike siya. Ngayon, hindi niya alam na mayroong van na sumusunod sa kanya. Ang nangyari, nabangga siya, mga beswa. Namatay. Matindi ang pagkabangga sa kanya. Kaya, dead on the spot. No, yun, correct me if I'm wrong.